ipaliwanag nyo na rito sa programa, lumipas ang ilang mga araw, nagsalita pa kayo sa Senado at diniscuss nyo ang same subject. Mabuti, naitanong mo yan, Nelson. Una kasing ginawa ko riyan dahil tinitingnan ko rin naman na magkakasama kami ron sa Senado. Kinikilala ko naman yung institusyon na kinakailangan maging sibil kami sa isa't isa. Opo. Nung makita ko na talaga namang in-splice, no? Pinagkukuha sa iba't ibang bahagi ng aking mga pahayag, pinagdikit-dikit, pinag-connect-connect. Sumulat ako sa kanya eh. Personal kayo sumulat kay Meron Senator ako sulat. Ping. Sabi ko, Tama naman. Sabi ko, ano ba ang naging batayan ninyo? Bakit ninyo ginawa ito? Kasi hindi naman mabuti ka ako na lalong-lalo na in-splice ninyo. Wala naman akong makitang kadahilanan kundi yung ang epekto nito ay masiraan ako. Tsak yun. Ganun ang motibo nun, Sen. Oho. Sabi ko, wala akong ibang makitang dahilan kung hindi yung balak na siraan ako. Siraan, opo. Oho. Nung sumagot siya, ayaw niyang aminin na splice. Hindi doon siya marunong mag-splice. Hindi siya marunong mag-splice, ganito. So makatweet, parang sabi niya, hindi namin splice. Yan ay mga excerpt, sabi niya, na pinili namin doon sa tuloy-tuloy na pahayag mo sa kinuha namin kanya doon sa CA recording ng CA proceedings. Sabi ko, talagang sinadya nila talaga. Opo. At hindi lang kasi minsan niyang pinalabas yun at siya ay naging panauhin sa iba't ibang mga interview na pinipilit niya na gano'n ang naging paninindigan ko. Sabi ko, pagka ganito, meron na siya talaga kakong direksyon na ganito yung gawin niya. Dapat naman proteksyonan ko naman ang sarili ko dahil ikinakalat na parang gano'n nga yung sinabi ko. Pag hindi naman ako magpapaliwanag, baka yun naman ang isipin ng tao. Baka akalain ng tao ba, tama pala, yung paratang laban sa inyo. Kaya nga, medyo mahaba nga yung privilege speech dyan, Nelson, dahil siyempre, unang-una, ikukumpara mo yung video clip. Yes. Opo. Pagkatapos, ipipresenta mo yung mga pinagtabas-tabas, pinagdikit-dikit, pinagtapal-tapal na mga salita para makabuo lamang sa ng isang salita na magbabago yung kahulugan. Ngayon, yun ay ginawa ko, una, para depensahan ko at paliwanag ko kung ano talagang nangyari. Katungkulan ko siguro na ipaalam sa ating mga kababayan na hindi ganun ang naging paninindigan ko. Ayun, oho. Yun ang una. Ang pangalawa, para mabigyan siya ng panahon, para gusto niyang humarap sa floor debates. Nandun naman siya. Ayun, sa plenaryo. Oho. Hindi ko yun sinabi sa media. Kagaya minsan, dinidiscuss natin dito. Gusto ko nandun siya para sa ganun, tumayo siya at pangatwiranan niya. Tanungin niya kayo. At lalo ngayong makikinabang ang mga kababayan natin kung alin talaga at sino talaga nagsasabi ng totoo. Ang problema, hindi naman siya, nandun siya eh. Ipinasa daw po niyang manahimik na lamang. Parang gano'n. Kasi nga, hindi siya lumabas. Habang nag-discuss kayo nito, wala siya doon sa... Hindi, nandun siya. Nasa plenary siya, di ba? Nung time na yon. Noong una, nandun. Pagkatapos, pumunta yata siya doon. Meron kaming Senate lounge. Nandun siya. Kasi sinasabi ng mga staff ko, nandun po siya. At kahit naman nandun ka, kasi daming television doon, daming nandun, daming... Makikita niya, kahit siyang kahumarap doon, malalaman ko kung sino nagsasalita. Opo. So alam niya. At maging sa opisina niya, may speaker po doon. Di ba? Oo, tapos lumilitaw pa, nung i-text ako ng mga staff ko, yung mga staff niya na nandun sa gallery, umakyat lahat, pumunta sa opisina niya. Nawala lahat doon sa gallery. Okay. Opo. So, yun ang nangyari. Ang parang narinig ko, sabi, it was tempting. Meron siyang reaction na after na itong privilege speech ninyo, hindi nga siya nakipag-usap, pero may pinost siya dyan na statement. Ito, patingnan natin. Ayan, Sige. Ayun. Yesterday, I was tempted but chose not to respond. I would have used a language that my colleagues
may better understand. Tagalog mo muna, para English yan eh. Mahirap yan eh. Tagalog mo. Kahapon, ba medyo, ang Tagalog ng tempted, medyo na Natukso ka. natukso ako. Parang natutokso na ako eh. Pero pinili ko pa rin na hindi na sumagot. Ayun. Ginamit ko na lamang ang mga salita para I would have used. Ayan. Iba yun. Hindi, I would have. Kung galing ibig sabihin, Tagalog mo mabuti. Ikaw naman eh. Baka mamaya ikaw ang makusang iniiba mo yung kanyang pahayag. Kailangan yung malinaw. Ayan, Ano ba ibig sabihin, Sir Nelson? I would have. Kanya, Gagamitin ko sana ang lengguwahe Yan. na mas maintindihan ng ating kasama. ng aking kasama. Ito yun eh. Sa kanyang in my better understand. Yan. Ang sabi niya, Chow Chong Boke Yobing. Ba? Chow Chong Boke Yobing. So pro-Chinese na rin ba ngayon si Senator Ping? Hindi, yun daw ang pinapatungkulan niya. Akala ko yung pro-Chinese. kulig niya na mas nakakaintindi raw ng Chinese. Parang gano'n eh. Ayun. Parang patamay din yan eh. Ayun. It means you cannot explain eyes to a summer insect. Ang ibig sabihin nito, hindi mo maaaring ipaliwanag ang yelo sa isang insekto na nabubuhay sa tag-araw. Word for word Pero ano ang malalim na kahulugan nun? Ay, ibig You sabihin- cannot explain eyes to a summer insect. Ibig sabihin yan, kung ang isang tao hindi naman naka-experience sa isang bagay, mahirap mo ipaliwanag ang isang bagay na hindi naman niya naranasan o naalalaman. Ayun. Parang ang ang ibig daw sabihin niyan, it makes no sense para mag-explain sa taong hindi niya maintindihan yung sasabihin mo. Parang sarado ang isip. Ganon, ibig sabihin. Well, o baka naman si Senator Ping ang sarado ang kaisipan na ayaw na niyang tanggapin. Hindi kasi, Jen, total, ngayon na yung sikat Iran, naghanap ako ng Persian proverbs naman na maring itapat dito sa Chow Chong Boke Yubing. Kasi ito, hindi mo ma-explain dahil yung summer insect daw, di ba? So, yellow. tatapatan mo ito ng wikang to? Ito mas bagay. Wikang ano yan? Persian. Yung salita sa Iran. Matindi, Dating Persia yan di ba? Oo nga, nanggaling ka ba dyan? Oo, dyan ako tumira nung isang araw habang binobomba. Ano sinabi? Ang sabi sa isang Persian proverb, Ayan, Rache, Haujat, Be, Bayan. Tama ba yung diction mo? Tama ba yung... Dapat yung matapang. Ayan, Rache, Haujat, Be, Bayan. Baka tayo Bombay ng Iran sa ginagawa. Hindi, ibig lang sabihin niya, Ano ba ibig sabihin sa English niya? English muna. what is obvious needs no explanation. Sa Tagalog. Kapag ka masyadong halata, hindi na kailangan talagang ipaliwanag. So, ang ibig sabihin nito, Jen, halata, huli siya Huling-huli siya, so hindi na siya kailangan magpaliwanag. Wala siyang may paliwanag, na-booking So ibig sabihin para sa'yo, mukhang nahuli siya sa kanya. O kaya lumusot siya dun sa insekto ng China. Doon sa pumunta sa... Kasi hindi naman sagot yun di ba? Sagot ba yun dun sa issue na hindi, lumihis ka umiwas ka Bakit ka umiwas? Kasi obvious. What is obvious needs no explanation. Ayun. So para sa iyo ay obvious na obvious. nahuli siya. Nahalata. Halata Di ba? Pagka nabuking ka, hindi ka makasagot, di ba? Manahimik ka na lamang kasi no talk, no mistake Yun nga. Less talk, less mistakes. Totoo yun. Ayun, ang matindi pala doon.